Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Blue John na araw-araw sa inyo naghahatid ng balita. Kasalukuyan po ang nagsasagawa ng evacuation plan ang bayan ng Dulong Malabon dahil nagpakita ng aktibong paggalaw ang Bulkang Biniuseño o mas kilala sa tawag na Bulkang Binijay. Narito si Mariel Reyes upang ipaalam sa inyo kung ano ang mga dapat na gawin sa oras na ito. Mga dapat gawin bago, habang at pagkatapos ng pagsabog ng buwan. Una, maghanda ng emergency kit. Mga pagkain, tubig, flashlight, first aid at mask. Pangalawa, gumawa ng plano sa paglilikas kasama ng pamilya. Mga dapat gawin habang sumasabog ang bulkan. Una, magsuot ng proteksyon, katulad ng mga mask, goggles at mahahabang damit upang maiwasan ang panglahap ng abo. Pangalawa, gamitin ang radyo o makinig sa balita upang manatiling updated sa sitwasyon. Mga dapat gawin pagkatapos ng pagsabog ng bulkan. Una, hintayin ang opisyal na abiso bago mamalik sa bahay. Pangalawa, linisin ang abo ng maayos gamit ang basang tela at tubig upang maiwasan itong lumipad sa hangin. Mga hindi dapat gawin bago, habang at pagtapos ng pagsabog ng bulkan. Bago, hindi dapat. Number 1. Baliwalain ang palatandaan ng aktibidad ng bulkan tulad ng pagyanig o usok. Number 2. Manatili o magtayo ng bahay sa mga high-risk zone tulad ng lahar post o malapit sa bulkan. Habang hindi dapat. Number 1. Magmaneho sa gitna ng matinding pagpula ng abo dahil ito ay nagdudulot ng mahabang visibility at maaaring makasira ng makina. Number 2. Gamitin ng labis sa mga elektronikong aparato dahil maaaring magkaroon ng brownout. Pagtapos hindi dapat. Number 1. Uminom ng kontaminadong tubig na maaaring may halong abo o nakalalasong kemikal. Number 2. Basta na lang pumasok sa mga apektadong lugar nang hindi sinusuri ang mga panganib tulad ng mahihilang gusali o lahar. Tara, may bagay din tayo. Teka lang, hindi ka ba nakikinig sa balita? Mag-prepare muna tayo ng mga gamit. Eh, pagkain baka sakaling kailangan to. Kuya, na ba? Kapag-trip ka ba? Hindi ka ba nakikinig sa balita? Ang kailangan natin, face mask, tissue, at ito pa kasal na ng gamit. Para in case makakamit tayo, may gagamitin tayo. Uy, ano ba? Bakit daw yung mga tissue ka dyan? Kung gusto mo ng pagkain, magdala ka ng cargo. Ito, mga face mask. Ilagay ko dyan, no? Sorry po, ma. Diba? Hindi naman. O, ay dapat Ano ba yan pa? Ang pakaingay mo. Ano ang ingay? Eh, kailangan natin makahanap ng balita para malaman natin yung nangyayari sa labas. Tumayo ka na dyan, tulungan mo sila. Haligan mo na kayo dito, may pag-uusapan tayo. Maganda kayo, hindi pa tayo pwede lumabas. Kasi nga, kalat pa lang ako. Lumabas lang tayo pagka sinabi mo ng balita na pwede tayo sa ating mga bahay. Eh pa, abo lang naman yan. Gano'n naman tayong face mask. Ba't nakakawin sa atin ang oras gaming? Eh, hindi pa tayo pwede lumabas. Oo nga pa, baka pwede tayo lumabas. Punta tayo kasi dito. Hindi pa nga pwede. Kuya, ano ba kayong dalawa? Manahimik na kayo. Hindi ba nakikita na seryoso na sitwasyon natin? Mga anak naman. Ikinig naman na yung sitwasyon. Nag-aaway-aaway pa. Dapat sa panahon ng palamidad, magkaisa tayo. Pa, ano na gagawin natin? Di, tulungan mo ako. Patayin mo natin mga kuryente. O sige ba pa, tara. Tara. Oh, mga anak, tara, tulungan nyo rin ako. Taas natin lahat ng gamit na pwede natin itaas. Baka
G, napatay na ba lahat ng mga ilaw? Oo pa, kita ko naman pa. Kayo ba? Kasi mo na sa gamit. Ano na kasi mas? Pwede na tayo lumabas kasi narinig ko na rin kanina sa may balita na safe na yung lugar natin tsaka pwede tayo lumabas. Tara. Pero G, samahan mo ako kung nagsasakyan. Para mapunta tayo ng kamay. Kailangan mo natin i-check yung bahay. Baka mamaya, hindi ko sinahan pa. Kaya sa bahay. Ingat po. Ito, hindi sa tumuwa ko. Uy, anak, huwag mo inumin yan. Baka mamaya kung terminated na yun. Bakit tayo pa may ilaw? Oo, mamaya i-check ko. Pero maglinis mo nga yung bahay para matanggal mo yung mga sa bahay. Oh, na-check ko na yung mga ilaw. Pwede nyo na buksan. Safe na siya buksan niya. Sige, sa ako na to. Ano, na. Go. Oo, mamaya i-check ko. Pero maglinis mo nga yung bahay para mawala yung mga sa mga gilid-gilid. O mga anak, huwag din natin tagal yung mga face mask natin. Dapat, sa susunod, mas maging handa tayo ha? Lalo na sa panahon ng palamidad ngayon. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa mga susunod na taon.